Okay. Magandang umaga mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong Tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami Panginoon para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng tagapakinig at lahat ng nagsubaybay nitong minsay na ito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 12 hanggang 17. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 12. At kung si Kristo ay ipinangangaral na binuhay mula sa mga patay, paanong ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli sa mga patay? Yan ang sinasabi rito sa versikulo 12. Kung si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, paano ang iba na nagsasabi na walang muling pagkabuhay? Yan ang ibig sabihin dito sa 12. Si Kristo ay nabuhay muli mula sa mga patay. Ang iba nagsasabi nga walang muling pagkabuhay. Ayan. Yan ang sinasabi dito sa 12. 13, ito ang sinasabi dito sa versikulo 13. Subalit, kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Yan ang sinasabi dito sa 13. Pag wala daw, hindi daw nabuhay muli ang mga patay, si Kristo rin ay hindi rin nabuhay muli. Yan ang sinasabi dito sa 13. Pero mga kapatid kaibigan, si Kristo ay nabuhay muli mula sa mga patay. Tayo rin mga sumasampalataya at nananalig kay Kristo, bubuhayin din tayong muli kasama ni Kristo. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 13. Paniwalaan natin nga si Kristo ay nabuhay muli at tayo rin ay bubuhayin din muli pag tayo ay namatay. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 13. 14. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 14. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan at ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. Yan ang sinasabi sa 14. Ang pangangaral, pag hindi binuhay si Kristo muli, walang kabuluhan. Pero si Kristo ay binuhay muli. Kaya nga dito ipinangangaral nga si Kristo ang Diyos nga nagkatawang tao, siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Ipinangangaral ito sa buong mundo nga si Jesucristo lamang ang Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Dahil si Kristo ay binuhay muli.
tayo rin ay bubuhayin din muli. Ayan ang ibig sabihin dito sa 14. Binuhay ng Ama si Kristo. Si Kristo rin ay kaya ding bumuhay dahil lahat ng kapangyarihan ng Ama ay ibinigay kay Kristo. Kaya kaya din si Kristo na bumuhay ng mga patay. Kaya tayo paniwalaan natin nga si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Dahil tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. At siya ang tagapagligtas. Ayan ang ibig sabihin dito sa 14, mga kapatid kaibigan. 15. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 15. At kami ay napatunayan pang mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat kami ay nagpatunay tungkol sa Diyos. Tungkol sa Diyos na kaniyang muling binuhay. Si Kristo na hindi naman niya muling binuhay. Kung totoo na ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Binuhay si Kristo mula sa mga patay. Kaya mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin nga itong salitang ito ay si Kristo ay muling nabuhay. Binuhay ng ating Ama ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya pag itong salita ng ating Panginoon ipinangangaral para ito ay malaman natin na ang ating Panginoon ay Jesucristo binuhay muli mula sa mga patay. Tayo rin, mga kapatid kaibigan, pinangaralan dahil itong kanyang salita para malaman nga si Kristo ay nabuhay muli mula sa mga patay. Kaya dito ipinangangaral ang kanyang salita patungkol sa kanyang pagkabuhay. Kaya tayo rin tiyak man talaga tayong mamamatay dahil sa ating mga kasalanan. Mamamatay tayo dito, pero may pangako ang Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya kahit mamatay tayo, bubuhayin din tayo ng Diyos pag tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo. Bubuhayin niya tayo, babalikan niya tayo para isama niya doon sa kanyang karya. Yan mga kapatid kaibigan, nga paniwalaan natin nga bubuhayin tayo muli. Paniwalaan din natin nga si Kristo ay binuhay muli mula sa mga patay. Kaya mga kapatid kaibigan, napakahalaga nga tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo dahil tayo ay may pag-asa na tayo ay bubuhayin din muli dahil tayo mamamatay tayo dahil sa ating kasalanan. Kaya ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaya namatay si Kristo para bayaran ng kasalanan nating lahat. Yan ang bayad ating kasalanan. Wala siyang kasalanan, siya ay Diyos, pero siya ang nagbayad doon sa krus sa Kalbaryo. Lahat ng kasalanan ng tao binayaran ng ating Panginoong Jesucristo. Pero di maiwasan nga may mapahamak dahil ang tao ayaw makinig sa salita ng Diyos, ayaw maniwala, ayaw tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at Kapatid.
Kaya nga, mapahamak ang tao. Ayan. Pero, may muling pagkabuhay. 16, ito ang sinasabi rito sa versikulo 16. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay ni Kristo man ay hindi muling binuhay. Pag hindi daw bubuhay ng mga patay, si Kristo din ay hindi rin muling nabuhay. Wala tayong pag-asa. Pag si Kristo ay hindi muling binuhay, wala na tayong pag-asa. Kaya nga, si Kristo ay muling nabuhay, tayo rin ay muli ding bubuhayin. May pag-asa tayo na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay. Yan mga kapatid kaibigan, ang ibig sabihin nito sa versikulo 16. Last verse 17. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 17. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Pag hindi binuhay si Kristo, tayo ay nananatili sa ating mga kasalanan. Anong ibig sabihin nito? Tayo ay nilinis ng ating Panginoon sa lahat ng ating makasalanan dahil pinatawad tayo ng ating Panginoon, dahil binayaran ng ating Panginoon ang lahat ng ating makasalanan. Kaya tayo ay makalapit sa Diyos dahil bayad na ang ating makasalanan. Binayaran ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Lahat ng kasalanan ng tao, binayaran ni Kristo. Ang ibinayad ng ating kasalanan, buhay ng ating Panginoon. Ang ihinugas, dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo ay nilinis ng ating Panginoon. Tayo ay may kaligtasan. Pag tayo ay nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo, tiyak may buhay tayo na walang hanggan. Tiyak pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe na ito dahil ito ay buhay ng salita ng Diyos, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid kaibigan, kung narinig ninyo itong mensahe na ito, paniwalaan nyo ito nga si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. At siya ang tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo. Dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Gusto ng Diyos ang lahat ng tao ay maliligtas. Ayaw ng Diyos nga ang tao ay mapahamak. Dahil alam ng Diyos kung ano ang mangyayari sa mga taong hindi nananalig sa Kanya, kung hindi tumanggap sa Kanya. Alam ng Diyos na napakahirap ang sasapitin ng mga hindi naniniwala sa Kanya. Dahil mapunta ka sa kapahamakan. Itatapon ka sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, ayun ang pangalawang kamatayan. Ayan ang mangyayari sa mga taong hindi nakikinig sa salita ng Diyos, hindi naniniwala, hindi tumanggap kay Kristo. Kaya nga mga kapatid, kaibigan, ipinangangaral ang salita ng Diyos sa buong mundo para makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong tagapagligtas.
paniwalaan natin nga walang ibang pangalan nga makapagliligtas kundi kang Hesukristo lamang. Gawa 4:12. Ay mga kapatid kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong oras na ito. Baka bigla tayong bawian ang ating hirap na buhay, hindi tayo naniniwala, hindi tayo tumanggap kay Kristo, tiyak pangalan ay wala sa aklat ng buhay. Dahil ang mga maliligtas, yun lang mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan. Yan ang sinasabi. Sa Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 15. Basahin natin. Baka sabihin nga, nagawa-gawa lang. Pahayag, Apokalipsis dito, ang nakalagay. Apokalipsis, Kapitulo 20, versikulo 15. Ito ang sinasabi dito. 20, versikulo 15. Dito, Apokalipsis, Kapitulo 20, versikulo 15. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 15. At ang sinumang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Yan ang sinasabi dito. Pag hindi natagpuan ang pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon sa lawa na apoy. Itong lawa na apoy, ito ang pangalawang kamatayan. Ito ang impyerno. Yan ang mangyayari sa mga taong hindi nananalig kay Kristo, hindi tumanggap kay Kristo. Yan mga kapatid, kaibigan, ito katotohanan. Yun lang ang maliligtas, yung mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Ang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay, iniingatan ng Diyos yan. Ayun ang babalikan ng Diyos. Yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay, kahit patay na ang tao, bubuhay niya muli para isama niya doon sa kanyang kaharian. Mga kapatid kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Naghihintay ang Diyos kung sino ang lumapit sa Kanya, kung sino ang tumanggap sa Kanya. Ngayon, mga kapatid kaibigan, ngayong umaga nito, manalig tayo kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Kaya nga ipinangangaral ang kanyang salita dito para ito ay marinig sa buong mundo na siya lamang ang tagapagligtas, wala kang iba. Nasa pananalig ang kaligtasan, nasa pagtanggap kay Kristo para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos tinanggap ang ating Panginoon, anong gagawin? Magpabautismo. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismo, mahalaga. Dahil paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ito ang ating pinag-aaralan ngayong umaga nito. Nga, may pagkabuhay muli. Pag ikaw nabautismohan, namatay ka kasama ni Kristo.
Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya nga, ang sabi, nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Buhay ka pa, pero nakatawid ka na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Bakit nakatawid sa kamatayan? Namatay na tayo kasama ni Kristo. Nabuhay tayo kasama ni Kristo. Tayo ay mga bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Tayo ay mga bago ng nilalang. Kaya, ayan mga kapatid kaibigan, ang katiyakan sa kaligtasan. Tayo ay may tatak na banal na espiritu. Efeso 1:13. Tinatakan tayo ng Diyos. Kilala ng Diyos ang mga kanya. Kaya mga kapatid kaibigan, matapos ka na bautismuhan, anong gagawin? Sundin ang mga utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Juan 14, versikulo 15. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Tutuparin natin ang kanyang mga utos. Dahil nasa utos ng Diyos ang palatandaan ng Diyos na tayo nakakilala sa Kanya. Kilala natin ang Diyos, kilala tayo ng Diyos. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang ikapitong araw, ang Sabat. Yan ang ginawa ng Diyos na palatandaan sa Kanyang mga nilalang, Kanyang mga hinirang, Kanyang mga anak. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ang ikapitong araw, ang Sabat. Dahil ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw. Bakit nagpahinga ang Diyos? Napagod? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak ng Diyos, sumunod sa Kanya. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ayan. Kaya nga mga kapatid kaibigan, dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo ng Diyos. Lahat itinuro ng Diyos. Kaligtasan, bautismo, kautusan, tinuturuan tayo ng Diyos. Yan. Ang palatandaan ng Diyos ay ikapitong araw, yung Sabat. Ezekiel 20:20. Kilala natin ang Diyos, kilala tayo ng Diyos. Ayan. Kaya mga kapatid kaibigan, kaya nga ipinangaral ito sa buong mundo dahil pagdating natin sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. Pag makapunta tayo ron, may samba ron. Yan ang sinasabi sa Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa bagong langit, bagong lupa, mababasa mo sa versikulo 22. Bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Sa versikulo 23, mababasa mo rin ang araw ng pamamahinga. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan. Hindi yan linggo. Dito sa hawak kong Biblia, ang nakalagay dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Hindi lang Israel ang sinasabi rito. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan. Pagligtas, makapunta ron, makapagsamba ron. Pero pag hindi ligtas, hindi ka naniniwala, nito minsay na ka. Pangalan mo wala sa aklat ng buhay. Hindi ka makapunta ron. Kaya hindi makapunta ron. Ang mga pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na po. Yun ang pangalawang kamatayan. Ayan mga kapatid, kaibigan, ito katotohanan ito. Ang Diyos ang may sabi nito. Hindi ako. Ginamit lang ako ng Diyos bilang instrumento na ipahayag ang kanyang salita sa buong mundo at maipakilala ko ang ating Panginoong Hesukristo nga siya ay Diyos nga nagkatawang tao, siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan at siya ang tagapagligtas, wala nang iba.
Yan mga kapatid kaibigan, ito katotohanan ito. Paniwalaan natin ito dahil ito ay mangyayari ito dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Alam ng Diyos ang ating iniisip. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Pati buhok natin bilang ng Diyos yan. Alam ng Diyos lahat. Kaya nga, mga kapatid kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Hindi kapag patay na. Ang sabi ng Ecclesiastes 9:5, ang buhay, alam niyang siya'y mamamatay. Pero ang patay, wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Yan ang sinasabi. Kaya sinabi ng Diyos, ngayon, ang araw ng kaligtasan. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo. Yan mga kapatid, kaibigan yan, ang katiyakan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Baka bigla tayong bawian ng ating hiram na buhay. Hindi tayo naniniwala, hindi tayo tumanggap kay Kristo. Tiyak, mapapahamak. Pero ang Diyos ay hindi nagkulang sa pangangaral at sa paalaala ng kanyang salita. Paniwalaan natin ito, mga kapatid kaibigan, dahil ito ay katotohanan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong Tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Amen.